Come on, let's give God a round of applause. Come on, you can do better than that. Hallelujah. Hindi mo katapad, you are next in line. Ingna siya. Sunod, ikaw na pod mag-testimony. No, ato nang ginahimo sa mga cell group, Simbalay, and many other places, giving our life experience diha kay Lord. No, are you blessed this morning? Wow. Kaya, lingya ba imong katapad kung nakaila ka saya? Kaila ka saya, ha? Kung wala pa, ila-ila, ha? No? Kaya this morning, we are building a family. And praise God. Okay na imong katapad, happy 12 years anniversary. Kining usa ka bulan sa October, mao ning atong celebration because month of October 2013, no, nag-start ang GCM. And praise God, today at this year we are celebrating the 12 years of anniversary. Are you ready for the word? This morning we are so grateful to God because there's a man of God nga iyang gialaw nga makauban nato. Di lang kay makauban nato siya since Friday evening, kagahapon the whole day nagkuyog kami, og even the whole day today until tonight sa primary meeting makauban nato siya. And he is the man of God nga gigamit karon sa Ginoo sa atong denomination sa Kamakop, where in fact doon na siya position as division of church ministry. Siya ang atong lead ni ana, siya ang nag-work niya na sa mga local churches o mga leaders. And I am so grateful that he is available para mag-share sa words sa atong tanan karong nga buntag. Ingnay mong katapad, are you ready for the word? Then, so prepare your heart, prepare your mind, prepare everything that you can have it so that dili na to ma-miss ang word ni Lord as we continue to celebrate this morning. Without much ado, it's all welcome, Dr. Richard Rojas. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. May buntag sa tanan. Wow. Hallelujah. As I was reflecting and worshiping with you, I was thinking along the line, unsa may reason nga nung ang usa ka worship mahimong lively, mahimong buhi, mahimong blessed kaayo nga experience. And there are many reasons. Daghang reason nga nung ang usa ka worship service like this kanang buhi isa kayo. Kailangan po yung worship service nga kanang murag patay, na? Di ko kinumdum og nakasulay na mo ni ana. Or dunay worship nga buhi kayo such as like this. And there are many reasons na usa niya na ang Holy Spirit is at work, ang presensya sa Ginoo naa. But the other side of it, ang usa sa mga factors nga makaingon ta nga usa ka worship service is buhi. When the people, kanang mga tao nga gadto sa worship service o sa ka worship time such as this, are people who have been blessed and mga tao nga nagkinabuhi og abundant life. Ha? Kanabang sa imong kasing-kasing puno lang gyud ka og kalipay. Wala ka nagingon nga wala kay problema. Wala ka nagingon nga wala kay challenges. Pero kabalo ka nga bisag daghan kag challenges, daghan kag problema, ganiha gihisgutan mo tong kapildihan nga usa sa mga show nga bibaa sa mga nagtestify nga ibangon sa gikan sa kapildihan. Bisag usahay na atas kapildihan nga maka-experience sa mga challenges, but it does not mean nga dili ta pwede malipay. Di ba? Tanaw da ng tapad nimo og naong ba na sa malipayon, no? Kay pwede makamukanta og kanang pinaguol nga, you lift me up, you turn me around. Nawa. Ano bang, mukanta ka og the joy of the Lord is my strength, pero walay joy ang imong naong. No? Puro kapildihan ang imong naong. No? Dili joy of the Lord. And that's what we are experiencing in God. And that's going to be what we'd like to discuss this morning. Kung paano sa tapadayon maka-experience o ginatawag og fruitful o abundant nga kinabuhi diha sa Ginoo. I'd like to declare this, and this is not my declaration, but this is the declaration of the Scripture. Muna gisulti sa Bible, that God has designed every Christian, our life, it has been designed and appointed by God to become fruitful and productive.
Ingna imong tapat, gidisenyo ka sa Ginoo nga mahimong mabungahon og abundansya ang imong kinabuhi. Ingna nang imong tapat. Ingna gyud nga ikaw gidesign ka sa Ginoo for that. No? Gidesign ka. Ang fruit-bearing or a productive life or an abundant life is a life nga naga-experience siya, directly naga-experience sa abundance nga gikan sa Ginoo as a direct result of your connection with God. Kanang productive life, fruitful life na atong ma-experience, resulta na siya sa atong direct connection diha sa Ginoo. In other words, manifestation na siya sa working sa Ginoo sa atuang kinabuhi. Samtang kita dayon og alagad kaniya because we have received the direct flow, the direct connection gikan sa Ginoo. And primarily, when we speak of abundant and productive life, primarily, we're talking about an abundant, productive, spiritual life. Diyan na siya magsugod. Ang tanan nga abundansya sa imong kinabuhi, ang tanan nga bunga nga imong ma-experience sa kinabuhi, magsugod na siya sa mabungahon nga espirituhanong pag-alagad diha sa Ginoo. In fact, the Bible talks about the fruit of the Spirit. Na diin gimension dito nga doon na tayo love, doon na tayo joy, doon na tayo peace, doon na tayo patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Imagine kung ang imuhang kinabuhi walay self-control. Imagine na lang. Imagine na lang. Kung ang imong kinabuhi walay self-control. Imagine ang imuhang life walay peace. One day I was having a one-on-one meeting with my son. Gamay pa to siya. Nag-hisgot me about the Christian life. Unya nabasahan sa akong anak tong statement nga being a believer is fun. And it's filled with joy. Malipayon daw ang usa ka anak sa Ginoo. Ingon akong anak, bro, dili man ko mutuo ani. Gamay pa siya. Kung ano man, isa daghan manggong bawal. Daghang bawal. Ang Kristohanon, bawal ni, bawal na. Ingkunak, mo na kasagaran mauna sa mga tao. Pero wala nila nasabtan na ang kinabuhi sa Kristohanon, puno sa kalipay. Nga naman, ingon ko sa iya ha, unsa may imong pilion, mag-away ta o magkasinabo ta? Pili daw ka. Unsa may gusto nimo amahan? Gusto kag amahan nga magsigirag ka suko nimo? O gusto kag amahan nga muhigugman nimo? Insa gusto kog amahan nga muhigugman ako? Gusto ka og pamilya nga gubot o pamilyang malinawon? Ingon ako anak, gusto ko og malinawon la kinabuhi. Kanang kinabuhian nga malinawon, diha ra na sa Ginoo nimo ma-experiencehan. Lingi daw na imong tapad og malinawon ba nagnawong? Ha? Yeah. You can have all the money in this life. Ba? I don't know kung gabi nakatulog ba mo? Human og linog. Ha? Basig nagsige mog ampo kaya ang inyong kinabuhi na puno og kahadlok. Narabay mga Kristohanon nga magsigig ampo, sigig ampo, pero dili malinawon. Ang rason nga sisag ampo kay napuno og kahadlok. Ang prayer is not based on fear. You can have all the money that you have. Pwede ka mo angkon og nindot kayo nga balay, pero kung ang imong kasing-kasing walay kalinaw, ang earthquake kagabi napulaw ka. Ha? Pulaw ka. Daghan ka og napuno ka og kahadlok. So when we speak of abundance, fruitful life, we're talking about a holistic approach. We're talking about a life that is in a holistic, sa kinatibukan, naka-experience abundansya sa Ginoo, na asya spiritual blessings. He's enjoying a spirit-filled life. He's enjoying the joy of the Lord, the peace of the Lord. He's enjoying the faithfulness of God. Siya mismo is faithful in the Lord. He's enjoying all the spiritual blessings. Naghihatag siya sa Ginoo.
Taon man ang daghan kag kwarta, pero dili ka ambudansya spiritually diha sa Ginoo. Ha? Dili sa pwede nga maingon ka nga, I am abundant in life, I am spiritually blessed, pero ang imong marriage, murag kabungkaguna. Holistic ni. It always begins with a spiritual relationship, the spiritual abundance, and it flows into your relationship. Ang imong relationship, abundant siya pod. Wala kay kaaway, malinawon ka, malipayon mo. Mingon ka ako, nag-alagad ko sa Ginoo faithfully. Abundant akong kinabuhi. Tanawa sa imong relationship. Basig na apay mga kaaway diha. Minka ako nag-alagad sa Ginoo, ang imong abundance mo overflow ngadto sa imong career, sa imong negosyo, sa imong trabaho, sa imong mga finances, sa tanang butang imong in-experience sa kinabuhi. Ang imong abundance mag-overflow ana nga aspect. In fact, doon ay gi-declare ang Ginoo. Sa John 15, yun ang Ginoo, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes it so that it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, so neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him, he bears much fruit. That's a declaration sa gikan sa Ginoo. Di na ako ang declaration, di lang na declaration ni Pastor Charlie or anybody of the primary leaders or the cell group leaders. That's a declaration from the scripture. You know what you know say meaning anang declaration sa Bible? Ang meaning ana, nagitagaan kag picture sa Ginoo kung unsa dapat ang imuhang kinabuhi. It is a vision nga gihatag sa imuha sa Ginoo nga imuhang dapat makabuot, imong dapat ma-experiensyahan. Di namin ba't pasabot nga samtang galagad ka sa Ginoo, dili ka muundang hangtod dili na nimo ma-experiensyahan kay gi-declare man na sa Ginoo. Di man na option. Wa man mingon ang Ginoo nga ang uban sa inyo ha mahimong mabungahon, pasensya na lang sa dili. Wala mingon na ng Ginoo. Yun ang Ginoo, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, if you abide in me, ingon siya, you will bear much fruit. In fact, sa verse 7, ingon siya, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish. And it will be done for you. Ato ning tukion ining kabuntagon. And as we continue to reflect on the Word of God, dunay tulo ka implications nga gusto nako sabton na nato. Unsa may implikasyon kung mingon ang Ginoo nga God wants me to have an abundant life? What does it mean or what does it take to be or to live an abundant life? What does it take to be fruitful? What does it take to be productive sa kuang kinabuhi? Kung mo na vision na gihatag sa kuwa sa Ginoo, pang paglantaw na nga gi-declare sa Ginoo nga dapat ako aday ma-experiensyahan. Dapat dili day ko muundang hangtod dili na ko ma-experiensyahan ang usa ka mabungahon nga kinabuhi. So unsa man day dapat mahimo? Unsa man dapat mahitabo aron ma-experiensyahan ako ang abundant life or productive life nga gi-plano, gigahin, gi-plaster sa Ginoo, gi-disenyo sa Ginoo nga dapat kitang tanan atong ma-experiensyahan sam kita nag-aalaga diha kanima. Tulo ka implications. From the statement, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. First implication. From that statement, if you abide in me and words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Number one, that being productive or fruitful requires an unquestionable devotion to God. Being productive or fruitful, it requires unquestionable devotion to God. Remaining in Christ means
it refers to how much we love the Lord. Pagkanindot kanimanggong istorya sa abundant life or fruitful life kag gimension sa John 15, naana siya sa konteksto nga diin gihisgutan ang atong paghigugma sa usag-usa and also gihigugma ang paghigug sa Ginoo sa tuwa ug ang atong paghigugma diha sa Ginoo. In fact, ingon siya, if you remain in me. Remaining in Christ means na ikaw dunay unquestionable nga paghigugma og devotion o commitment diha sa Ginoo. In other words, usa ni ka devotion or commitment nga dili basta-basta maparog. In fact, the Lord Jesus Christ referred to the idea that as we follow the Lord, the world around us may not like it. People, our friends probably, will not like it. Ang atong mga office mates probably, dili na sila siguro malipay nga Kristohanon ta. O ang atong mga kauban sa negosyo, dili sila malipay nga Kristohanon ta. Nga naman, kay muhimo ang tagsakto. Unya, naghimo na tagsakto, maklaro man ang dili mao. Mo man ang di ganahan sa imo ang uban. Kaya makita man nila nga sakto ka, o sa diha makita nila nga sakto ka, maklaro man nga sayob sila. Di sila ganahan. Sila ganahan. Kaya dapat daw mukuyog ta sa trend karon, nga dapat daw musunod ta kung unsay ginahimo sa kalibutan karon, nga dapat daw unsay ginahimo sa uban, musabay lang gyud daw ta. Sa verse 18 of chapter 15, ingon siya, if the world hates you, nganong ang kalibutan masuko man nato? Masuko sila nato kay nahimo tang alagad sa Ginoo, nasuko sila nato tungod kay magkinabuhi tag balaan, masuko sila nato tungod kay mohimo ta og sakto, masuko sila nato kay di man ta mosugot nga ang kadautan mulungtad, ang kadautan magpadayon sa atong komunidad, sa atong pamilya, sa ato ang kinabuhi. Di sila ganahan. Sila ganahan na. Di sila ganahan nga ang presyo sa imong baligya sakto. No, di ganahan imong mga kauban na nga imingon ka nga murag taas naman kay ning ato ang gipatong sa ato ang baligya, murag di naman ni mao. May mga ganahan nga ay lang kog saba di hagod. Mugamay atong ganansya ni. Mingon ka nga murag sobra ra gyud ni kayo atong pagpaganansya ni, murag hapit naman ni na doble ang atong pagganansya ni. Di naman ni makaya sa kung konsensya may mga kauban nga sige lang good. Sila malipay ana. Di sila malipay ang kalibutan, dili malipay kung dili ka manikas. Kinahanglan manikas ka. But a faithful follower of the Lord Jesus Christ is willing to stand by his own biblical principles. A faithful follower of the Lord Jesus Christ is willing to stand by the values nga gihatag sa Ginoo sa iyaha o giyahang gituhuan diha sa Ginoo. Ang atong devotion sa Ginoo will be tested by our choices. Unsa man ang mga choices? Choices of our career. Choices of the clients nga atong pilion. Choices in terms of the manner of running our business, handling our resources. As far as accountability and generosity is concerned, kabalo mo nga na yung mga tao nga di sila musugot nga mahimo kang generous. Ha? Mingon man uban nga ayaw po na ihatag tanan, bilin-bilin ni po sa tuwa gamay. Ha? Choices in terms of our studies. Ang atong mga friends, mingon nga ayaw lang sa ta mag-study ron, maglaag-laag lang sa ta. Ayaw lang ng tarungan ng mga eskwela. Usahay mingon ng mga classmates nga, pangupya dari, pangupya dari. Mingon na atong mga atong kauban sa eskwelahan nga, killjoy man kay ka, di man ka musabay sa mo ah. Choices. Choices in terms of our marriage. Choices in terms of our love life.
Mingon ang imong uyab, pwede ba nato ning himuon duha na higugma bitaw ta sa usa-usa? Ha? Usay mingon ang lalaki, kung tinuod yung ka na higugma nako, ato ning himuon. Kay kini kinahanglan labi daw i-prove ang imong gugma pinaagi sa paghimo sa mga butang nga dili mao. But if you have an unquestionable devotion to God in your choices sa imong love life o sa imong marriage, you will say no. Dili nako na himuon because ang akong devotion sa Ginoo is greater than anything in this world. Walay pwede mo kambyo sa ako ang devotion sa Ginoo. Mingon ang imong uyab, di magbulag ta, aw. Ug magbulag ka, makigbulag ka nako tungod lang ni ana, mas palabihon ako nga magalagad ko sa Ginoo, faithful is ako ang kinabuhi. Usahay ang mga Kristohanon dili ta aware sa mga choices nga ato ang ginahimo. Usahay na ay mga panahon nga murag mingon ka nga, sige, og sa gisulti pa recently sa ato ang mga politiko, i-bend lang nato gamay ang law. No? I-bend daw ang law. No? So mingon po ang mga Kristohanon nga ato pong i-bend gamay ang atong pagka-Kristohanon. Naay mga Kristohanon nga mingon nga, Lord, di sa lang nako ihatag ang akong tithes karon, sabta lang sa ako, Lord. Ha? 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 Makasabot bitaw ka sa ako, ah. Ha? Di ba? Napay mingon, mubawi lang ko sunod kinsinas. Pagkasunod kinsinas, mubawi na sad siya. Gibend lang gamay. Giben pinaagi sa mga saad. Wala gyud wala man ako nagisupak, muuyon man ko ana, pero pas lang sa ako karon. Unquestionable devotion to God. The choices that you make in life should demonstrate whether unquestionable ba ang imong devotion sa Ginoo nga bisag unsay mahitabo sa imong kinabuhi, willing ka nga himuon unsa ang gusto sa Ginoo tungod kay maunay imong expression of your love to God. Being productive or being fruitful begins or it requires having an unquestionable devotion to God. In other words, dili ka mosugot nga dunay mubabag sa imong pag-alagad sa Ginoo, dili ka mosugot nga dunay mubabag sa imong commitment diha sa Ginoo, dili ka mosugot nga kwarta or pangandoy mo imubabag sa imong pag-alagad sa Ginoo, kay kabalo ka nga kung ikaw mo alagad sa Ginoo, dili kaniya pasagdaan. Kabalo ka nga dili ka dapat makompromiso para lang ma-promote. Kay kabalo ang mo promote kanimo mismo ang atong Ginoo sa iyang tama nga panahon. Number two implication. Being productive or fruitful requires an unconditional submission to God's word. Number one, unquestionable devotion to God. Number two, conditional submission to God's word. Meaning, ang usa ka tawo na ang iyahang kasing-kasing, ang iyahang commitment sa pagsunod sa pulong sa Ginoo, walay kondisyon, dili pwede mapugnan, dili pwede mababagan kung iyahang nabasa sa pulong sa Ginoo nga mo na iyahang dapat himuon, willing sa muhimo, willing sa mo sakripisyo para lang matuman ang pulong sa Ginoo. Daghan kayong mga panahon sa atong kinabuhi nga sa mga simple kayong mga butang, suguon ka sa Ginoo through His Word. Or sahay suguon ka sa Ginoo through the Holy Spirit. Ingnon ka sa Ginoo, pray for one another. Makakita ka gusto ka tao, ginang ka sa Ginoo nga ampuin na siya.
Pero sa amin ka nga, murag, maulaw man ko muampo niya, dili lang siguro. Kapila na bataging nan sa Ginoo nga ampuin ang imong kauban niya, wala nimo gituman. Kay mag-alanganin ka. Unquestionable devotion, unquestionable submission to God should refer to our commitment that the Word of God is the basis of our actions, it's the basis of our thoughts, it is the basis of our choices. In other words, when we speak of the Word of God remaining in us, kaingon man diri nga, if you remain in me, unquestionable devotion, and my words remain in you, unconditional submission. In other words, when we say that the Word of God remains in us, atong gina-refer ni so sa kakinabuhi nga gigobernohan sa pulong sa Ginoo. That everything that matters to Him is what the Scripture says. Sa dihang maingon ang Scripture nga pasayloan ng mga tao nga nakasala nimo, willing gyud ka mo pasaylo? Lingia doon na nimo ang imong tapad og napasaylo na ba na nimo? Lingia lang. Ha? Yeah. Na may uban mingon nga mapasaylo man ako na siya pero naay pero. Ha? Mapasaylo man ako na pero ayaw sa aron. Api man ako unconditional submission. Nanong ayaw sa baron man. Sakit manggod kayo na iyang gihimo sa kuagod. Dili na ko basta-basta malimtan ang iyang gihimo sa kuha. Wala man maingon ang Biblia nga kalimti. Mahinumduman man ginani mo. Pero dili pud pasabot nga mahinumduman nimo. Suko gihapon ka. Pareha na sa ulat sa samad, ako operasyon diri sa ako ang kamot, mga 7 inches. Kaya mahilig man ko magbike. Nya na disgrasya man ko dito sa bukid, samtang nag-bike mi dito sa bukid. This was around 9 years ago. Gibutangan na ni og bakal ako ang kamot para masumpay lang. Gibutangan og 5 ka bolt. Gisumpay sa 5 ka volt. May numduman pa ba nako tong nahitabo? Oo. Kada tan-aw na ko anak, kahinumdum ko. Kahinumdum pod ko nga sakit kayo na sa una. Pero dili na karon. Mo na forgiveness. Inigtanaw ni mo, mingon ka nga, mo maning katong uyab na ko sa una nga gipasakitan ko. Pero kaupa naman ako sa GCM ron. Dili na nimo mahinumduman ang kasakit nga ang gihatag. Napasaylo naman. Friends na mo. O asawa po ka, ayaw na ka magsilos. Sa una man to. Lisod po nga pareho mong anak sa Ginoo nga ginasilusan nimo kay ex sa imong bana sa una? No di pwede. When people hurt us, when people choose to treat us unfairly, naay mga tao bitaw nga kanang nakaminos nimo, kasulay na mo na, nga nakaminos gyud sila nimo. Huwag gyud sila i-believe nimo. Bisag unsay mong himuon, di gyud mao. Nakaminos ang gyud. Pangutana. Unsay imong feelings toward them? Do you look at them with love? Or medyo naa kay bitterness, na kay kayugot sa imong kasing-kasing? You know, the Word of God tells us na let go of all bitterness. Ephesians na chapter 4. Get rid of all bitterness in life.
Dili ka pwede maka-experience of fruitful, mabungahon nga kinabuhi kung hangtod karon naa pa kay ubos sa imuhang mga ginikanan. Kita ra bang mga anak? Kay anahin mo manggitang anak, bisag tiguang na ta karon, anak man ta sa una. Naay mga anak nga tiguang na sila, gibit-bit paghapon nila ang kahubos sa ilahang ginikanan. Dili na pwede. Dili pwede magbungahon ng atong kinabuhi kung naatay gihambin nga mga kahubos. There are times in our lives sa tuwang kinabuhi nga God will not only tell us to let go of all those negative feelings, but God will also challenge us to do difficult things. Naay mga panahon nga mingon ng Ginoo, himuan From your end, mangayon ka, Lord, lisod man na kayo, himuon. But that is also an opportunity pa sa imuha nga imuhang mapakita nga tinuod gyud nga unconditional ang imong pag-submit sa kabubuton sa Ginoo, unconditional ang imong pag-submit sa pulong sa Ginoo. Ako nang gi-share kay Pastor Charlie, I don't share this all the time. I had my fair share of the times in my life nga kanang giingnan ko sa Ginoo nga himuan ni and galisod gyud ko. Kabalo mo unsa na? In 2001, not in 2000, in 2003, February 2003, gitagaan mi sa Ginoo og kotse. No? Toyota 1995 nga kotse nga XL. Kana ganing pastor ka nga wa pa kay ka nakaamgo sa mga abundansyas kinabuhi nga gihatag sa mga Ginoo niya, nakakotse ka, feeling nimo okay kay ni. Ako gining atimanon ning kotsiha kay di biyata basta-basta makakotse. Ako gyud tong gipasalamatan sa Ginoo kay dunay pipila ka mga anak sa Ginoo nga nagtabang sa mga nga makapalit miadtong kotsiha. Ingon ko dili ni basta-basta nga panalangin gikan sa Ginoo, ako gining ampingan. So ako gitong giampingan akong kotse. 2003 gihatag, pagka 2004 giingnan ko sa Ginoo, ihatag na. Ipahatag sa Ginoo ang akong kotse. Ang akong unang sulti sa Ginoo, mihangad ko sa Ginoo ko, Lord, kabalo ba ka nga lisod kayo makakotse? Pila ka tuig na ko ning inampo, no? Pero pag ingon ako anak mura po ko ginan sa Ginoo nga, kabalo ko kay ako may naghatag ana. Inguli ko sa balay, kung ginan ko ang asawa, si Hart, naay gingon ang Ginoo sa kuha. So unsa may gingon ni Lord si ma? Nga ihatag daw ang atong kotse. Ihilom akong asawa, hilingi siya nako, ingon siya nga, unya, ko nga, dili ko kabalo kung ihatag bagyod nato. Ampo ta. Ampo mi ngano man naniguro pud ko kay basig hunahuna ra to nako ba. No? Isod wino sig hunahuna ra na nasayop ta ba. No? Ampo mi. Ang among sabot magampo mi pero di mi magstoryag unsay among answer. Magdungan mi sulti sa among answer. So ampo mi after 1 week or 2 weeks sino akong asawa ready na ko mutubag. Inko ako dili pa. Struggle pagid ko. Sura ihatag ning kotse, first kotse na to nya og ato ning ihatag wa na gyud tay sakyanan ani. Finally naka-decide nako at bang mi sa asawa sa sala na mo. Ampo mi nag-holding hands mi pag humanong og prayer. Ingon mi adungan ta at the count of 3, 1, 2, yes or no rani? 1, 2, 3. Yes man mi pareho, hintulo akong luha. Yes mi pareho. Mitulo akong luha for 2 reasons. Nalipay ko nga gi-confirm sa Ginoo. Pero di pa ko kasabot nga mawadaan akong kotse. Pero wala na nako gidugay, gisurrender na ko ang susi dayon, gihatag na ko dayon ang susi. Gihatag na mo sa ministry ang among kotse. Lisod. Dili basta-basta magsunod sa Ginoo.
Dili basta-basta ka nang moingon ang Ginoo nga naa kay kwarta diha ihatag na ana o. Ihatag anang tawhana. Dili na. Kabalo mo nga, because usas sa mga pinakalisod nga test of obedience is money. Kung unsa ka kasarado ang atong kamot, kana ganing, di ba? Kung pwede lang dili nimo abrihan kay ako lang ni. Money is one of the most difficult tests of submission to God's word. Last example na ni, daghan ko pero na ako'y pipila pero last na ni. We were having a prayer meeting, ampo mi, samtang nagampo ko, ginang ko sa Ginoo nga i-empty ang imong wallet, ihatag ang tanan nga naa sa imong wallet. So, ingko hatag na ako akong kotse, kani pa akong wallet. So, giabrihan ako akong wallet. Kuha na nako na 150 na bag-o ra ba mi atong sweldo? No? Hatag na paglili nako, kung anong naaman ning anag yung sa kong nauna, nganong naaman ning chiki diri gisuksok nako, gibili nun ta nako dis balay. Na day chiki dito. Nakaingon jud ko nganong wa man ta kagibilin sa balay. Wa ta ka na apil. Pero yung Ginoo empty your wallet, gibutang nako ang cheque. Uli ko sa balay. Nihapon mi anak ko sa kong asawa si Hart, ganiha ba samtang nag-prayer meeting ta. No, unsa man? Giinan ko sa Ginoo nga empty your wallet. Unya, sa akong gihatag. Sa hala. Iko nga naman, isa ako pod giingnan po ko nga wa may kwarta. Iko na pa kay sensilyo na habilin sa mangungita ta. But that was the most blessed week of our lives. Submission to God's word. When God tells us to do something, whatever it is, go share the gospel. Go pray for that person. Commit your life to be in the cell group. Do whatever it takes for you to become a cell group leader, to proclaim the gospel of salvation, to disciple. Kanang mga panahon nga ganahan ka matulog pero ginang sa Ginoo, bangon, gawas, sangyaw ang pulong sa Ginoo. Unconditional submission to God's word. Na mga panahon nga God would remind you have committed a sin and you need to confess to your wife. Kita ang mga husband, basig natin mga sala diha nga tinaguan nga wala na confess sa atong wife. And God is reminding us through His word, surrender to God's word. It requires unconditional submission to God. Number 3, first, being productive, being fruitful requires unquestionable devotion. Number 2, being fruitful requires unconditional submission. And number 3, and this is the last, being productive or fruitful requires unrelenting hunger for God's word. Unrelenting hunger. Unsa man ang unrelenting hunger? Ingon siya, ask whatever you wish. The idea of ask is not that you will ask God to bless you. Dili sa ingon ana. In fact, wala giingon dili ask God. Kabantay mo walay ask God. No, wala giingon ask the Lord. No, ask lang. We somehow nag-conclude ta nga ang ask diri refers to asking God. Tinuod po na. But the word ask is not about just asking God, but it refers to that inner desire. Diri sa imo kasing-kasing, ginatawag na ko unrelenting hunger, nga walay undang nga hunger, walay undang nga desire, nga ang Ginoo mo trabaho sa imuhang kinabuhi, nga usbon niya ang imong pagkatawo from within. Kabalo mo unsay babag sa fruitfulness? Kanang ikaw mismo di mo tuo nga mahimo kang fruitful? Oh. Yeah. Takatawag sample.
Sa Bible school, ang eskwela mi, pangutan ako sa akong classmate. Sa unsay imuhang mga pangandoy sa ministry. Pangandoy dan ako. Unsa daw ako ang vision for the ministry. Ingon ko, ini-graduate na ako nato, gusto ko mo pastor o gamay nga simbahan sa gamay nga baryo, kay para gamay rag problema, bahala gamay sweldo. Puro gamay. Really? Ana akong tanaw sa kong kugaling sa una, ginatmay ra. Puro gamay. Gingnan ko sa ako ang classmate, gamaya po ni mo pangandoy para sa Ginoo. And that's a big problem. There's a big problem when you yourself do not see yourself in the future that God will make you and cause you to be abundant in every aspect of your life. Dako kaya nga problema kung ikaw mismo wala ka pangandoy na mahimong abundansya ang imong kinabuhi in every aspect. Puro lang gamay. Us. The idea of us is an unrelenting hunger diha sulod sa imong kasing-kasing. Because nganong wala gibutang ka directly ang ask God? Because this is the reality of the scripture. The Bible tells us that even if you haven't said it yet, wala pa nimo nasulti, kabalo na ang Ginoo sa imong kinahanglan. Tama dili? Tama. Ang pagpanalangin sa Ginoo sa imong kinabuhi, wala nagadepende sa imong pagpangayo. Kay daghang panalangin nga gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi, wala nimo gipangayo. But God, when He sees who you are from within, as He has designed you, nakita niya nga ikaw, doon na kay unrelenting hunger na magtrabaho ang Ginoo sa imong kinabuhi, ang iyang giusap ang imong pagkatao, iyang disenyo, na buhi from within, that God wants you to live an abundant and fruitful life, na buhi ka from within, imong giapre, imong kasing-kasing, Lord, come work in my life, make me as abundant, as fruitful as possible, to the maximum limit nga imong gidesign sa kuha. Bless me, Lord, in every aspect of my life. Ayaw tong gamay nga pangandoy. Dingero na imong tapad og tanawa daw gamay ba nagpangandoy og dako. Makita nas naong. Makita nas naong. Ha? Kasi kang imo kaban sa inyo ka nga okay na ni 5 lang ako ang cell group member, 5 okay na ni. No? Gamay ra, gamay problema, gamay ra kog accountability. Na? Gi-bless ka sa Ginoo financially, ka nga okay na ni, mabuhi na ta ni, kakaon ra tulo, dili wala taga-kaog tulo sa kaadlaw. Ang atong blessing is not measured by the number of times that we eat. Dili na. Say ana ra tong una nga basta makakaon ra tag katulo sa kaadlaw, pwede na. No. Because God wants us to live an empowered life. Empowered, ha? Ang ako amang kong tanaw aning mahimo kang financially blessed, empowerment na sa Ginoo sa imo, ha? God wants us to have an empowered life. And an empowered life is a life that has been blessed in every aspect. Malipayon ang kaminyoon na ay continuous flow of God's blessings materially. Maayo ang relationship sa uban. Sakto og pagpanglantaw sa ministry. God wants us to have an empowered life so that we can empower others to do the same. Because God wants us nga ang atong pagkatao dinhi usbon niya. It is a kind of fruitfulness that begins within us. Kaya ang disenyo mo sa tuwa sa Ginoo, dili external, internal ang disenyo nga gihimo sa tuwa sa Ginoo. Unrelenting hunger, dili ka muundang hangtod.
Di ka mo undang og desire, di ka mo undang og ampo, dili ka mo undang og pangayo nga Lord, work in my life. Usay ang atong blessing ginalantaw nato from the outside ba? More opportunities outside. Tinuod man na nga blessings happen externally, but it begins internally. That is what they call unrelenting hunger. Dili na maundang, padayon lang na siya, naana diha, Lord, i-bless akong marriage, Lord, i-bless akong career, Lord, i-bless ang akong ministry, Lord, i-bless ang akong negosyo, Lord, i-bless ang akong cell group, Lord, i-bless tanan, everything that I'm doing, everything that my hand touches, bless it, Lord. I don't know kung nangandoy mo ani that someday God will use you to become a preacher of His Word. That should be. That should be. There's one thing I always believe. I always believe this. And I always make this as my prayer. Lord, make me excellent in whatever I do. Ako lang ang binisayon nga, binisaya, gila akong pagka-istorya, in English lang na ako to. Pero ako sa binisaya nga medyo binugoy nga istorya, kanang inato nga istorya, di binugoy, inato. Ang ako ang pangayo sa Ginoo every time is, Lord, himo akong bright. Inato ra na. And the idea of bright sa ko, adili ka ng bright lang. Na, ang ako ang pagka-bright sa ko, ang concept is that mahimo kong excellent in everything I do. And you know where that begins? From the inside. From the inside. And I have experienced since the day I have made that my prayer. Usahay makatingal ako, hala, nahimo man ako to. Paunsa man ako to nahimo? Paunsa man ako ni nahimo? Usahay mo lantaw ko, ako ni naghimo? Dili man ni ako ang naghimo. By the way, if you search on Amazon, you type Richard Rojas, Amazon, makita niyo dito akong libro. Na ako'y libro nga gisulat. Produkto na siya sa akong dissertation. Kana nga libro is one of it. Ag ako nang basahon ko nga, ako gyud nagsulat ani. Kay dili ko katuo nga makasulat kog libro nga ma-publish sa Amazon. And it's available all over the world. Very technical, kayo siya nga libro. Sa dihang nag-defend ko sa ako ang thesis sa akong dissertation, gipangutan ako sa Amerikano nga scholar, ingon ang Amerikano nga scholar, doon na ba kay plano nga i-publish ni nga libro? No, at some point in my life, misulod na po itong gamay nga problema, kanang gamay nga pangandoy ba? No? At some point in my life, ingon ko nga, wala ko'y paano nga mo-publish. Ingon ang Amerikano, nga naman. Ingon ko, wala raman po ko nangandoy nga makapublish. But what I ask of the Lord is this. Lord, kay katong panahon na presidente na ko sa Ebenezer, daghan kayo og challenges sa Ebenezer. Samtang gahimo kong presidente sa Ebenezer, gasulat ko sa akong dissertation. Ang ako lang prayer, Ginoo, lisod mahimong presidente, lisod po magsulat og dissertation, pero Lord, himo alang kong bright. My idea of bright is kanang dili kanang bright nga ordinary, kanang imo lang excellent ang akong mga ginahimo. Sa limited nga panahon nga pwede nako magahin aning butanga. Lord, tagay ko og kaalam, tagay ko og abilidad nga dili ako nga gikan sa imuha nga makahimo kog mga butang nga maayo para sa imong kamayan. It starts from within. It starts from within. And that is the idea of us. And God says, when you start desiring for things, for God to work in your life, ingon siya, ask whatever it is that makes you productive. Muna ibut pasabot niya na. Kaya lahi-lahi naman ang area sa atong kinabuhi nga kinahanglan ta nga mahimong productive. Ang uban sa ato nahimo namang productive sa atong marriage. Ang uban sa ato nahimo namang productive sa atong ministry. Ang uban sa ato nahimo nang productive sa ilang finances. Lahi-lahi ta og wish. Lahi-lahi ta desire. Pero ang atong desire, everything should fall under the banner of being productive and fruitful in the Lord. And say, God, He says, desire whatever it is that you want so that you will live a fruitful life. It will happen to you.
You know, this is not a blank check on finances. This is a blank check on everything. Dili lang finances, but everything. 3 implications. To be fruitful and productive, it requires unquestionable devotion. Number 2, it requires unconditional submission. Number 3, it requires unrelenting hunger for God's work in your life. Linya daw na imong tapad, tanawa na akong kanang tawhan na gusto ba mahimong fruitful. Linya daw. No? You may ask him, ask your seatmate, do you want to be fruitful? Listen to this statement. This is going to be my last statement. Only a heart that is fully surrendered. Only a heart that is fully surrendered. Kung saan lang fully surrendered? A heart that is fully surrendered to God. Only a heart that is fully surrendered to God can make us truly productive. You just have to surrender everything to the Lord. Surrender everything to God, and God will cause you to be productive in every aspect of your life. If you are in a situation right now, and you look at your life, all the major details of your life, and you look at it, and ka, Lord, okay na ko sa ako ang cell group, growing na akong cell group, and I want my cell group to be continually productive. You look at your marriage, ka, Lord, ang among marriage, okay na siya, pero I think I still want my marriage to be as fruitful, as productive as ever. You look at your career and your finances. This is the time to say, God, I desire for my career and my finances and my business to be as productive as possible. You look at your dealings with people, the way you relate with people, na ay mga parts sa imong kinabuhi nga kabalo ka, struggle ka, siguro kulang ka kag pasensya, siguro gakulang ka og gentleness, siguro gakulang ka og self-control kay usahay dali pa ka masuko. You ask God, Lord, I desire from within me nga imo ang abundant ang ako ang kinabuhi nga kining akong mga struggle sa akong pasensya, sa akong pagka-gentle, sa akong self-control, kining akong pasensya, everything in me, Lord, na kinahanglan pa mahimong fruitful, Lord, baguhan na. Because I want to be totally and truly productive in my life. Only a heart that is fully surrendered to God can make us truly productive. It is only when we have fully surrendered our hearts in God that God will make us truly productive. Nako'y tulo ka pangutana sa inyo ha. I'd like to invite you to stand with me as I close in prayer. Would you please stand with me? Pangutana, number 1, is there anything in your life na abay butang sa imong kinabuhi karon nga mo'y mahimong babag sa imong devotion sa Ginoo? Na ba? Consider this. You look at your life. Is it your attitude? Is it the way you do things? Is it your fear nga basig dili ka ma-promote kung dili na nimo himuon, ako na lang himuon para mo promote ko. Mo give in na lang ko, mo kompromiso na lang ko para mo promote ko. Mo ba na nakababag sa imuhang devotion? Is it your desire nga ang imuhang business mo uswag dayon, bahalag na ay dili mao gamay para basta mo uswag lang, mao ba na nakababag sa imuhang unquestionable devotion? What is it? Think about it. Unsa may posibleng makababag o rason nga dili ka mahimong fully devoted to God? Question number 2. Is there anything that God wants you to do and at this point you are hesitating? Medyo gaalanganin ka. Ako ba ning himuon? Ayaw lang siguro. Kaya ako ning himuon basin og ingunaning mahitabo.
But God has been telling you, do it. Do it. What is it? What is it that God wants you to do? And right now you are hesitating. Kabalik-balik ka. And you are not sure yet whether imong himuon diha. Number 3, question. In what way do you think unsang parte sa imong kinabuhi nga dapat usbon sa Ginoo from within? Nausab na ba sa Ginoo ang imong perspective? Nausab na ba sa Ginoo ang imong desires? Ginagmay pa ba gihapon ang imong plano para sa Ginoo? Ginagmay pa ba gihapon ang imong plano para sa imong ministry? Is it about time for you to say, Lord, I want to be delivered from this desires nga dili healthy, dili maayo, and I want to have that unrelenting hunger that you will change me internally and give me, Lord, a good picture, a bigger picture of what you will do in my life. Only a heart that is fully surrendered to God can make us truly productive. It's only when God has fully transformed us and we have fully surrendered our hearts to Him that God can make us truly productive. Would you please pray with me? Pray for yourself first. Let's come to the Lord in prayer. And if there is anything that you really need to pray, ask God to do it to you. Those things na nakahinder sa imuhang devotion sa Ginoo, surrender it to God. Those things na mahingong babag sa imuhang pagsunod sa Ginoo, kanang hesitate ka, surrender it to God and say, Lord, I will do this by faith. I will surrender to you. I will have an unconditional submission to your word. If there is anything in your heart nga kinahanglan baguhon from within, because that perspective, that desire is too small, wala kagapangandoy o dagkong mga butang nga himuong abundant sa Ginoo sa imong kinabuhi, surrender it to the Lord. Lord Jesus, hallelujah, Lord. Let the Holy Spirit work in our hearts. Oh God, work in our hearts. Hallelujah, God. Thank you, Lord, that together we can come before you. And that you will, Lord, transform us from within. God, thank you. Thank you for the working of the Holy Spirit. Lord, ayaw tuguting ang among pag-alanganin mo ay mudaog. Na mag-alanganin mi og sunod nimo kay murag lisod man kayo. Lord, tuguting ang Holy Spirit mo among paminawon right now. The Holy Spirit will just capture our hearts. We will do it. May binaami mga tao nga kinahanglan among bisitahon because kini mga tawhana na kinahanglan sa imuhang pulong. Lord, tanggalan ning among pag-alanganin. Maybe there is something, Lord, na gusto nimo among i-give up. And mag-alanganin mi kay sayang man. But Lord, you want us to do it. Lord, tell us, teach us to have unconditional submission to God's word. Lord, forgive us our sins. If there are things that we need to confess to our wife, to our husband, to our pastor, to anybody, Lord, give us the courage. It is only when we have fully surrendered our hearts to you that, God, you can truly make us productive. May the Holy Spirit be upon each one of us today. As God continues to speak to us, not only right now, but even later today. And may God indeed transform us in great and amazing ways for His glory. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen and amen.